Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 101, hindi ako nagbabayad para sa pagsakay ngayon. Pinagmamasdan ni Piper si Marshall habang casual na nagpepidal sa isang shared bike, isang mapangot siyang kumikislap sa kanyang mga mata. Sir, pwede bang magdahan-dahan ka at makipagsabayan sa sasakyan sa unahan natin? Ang rideshare driver ay umiling sa dismaya. I'm afraid I can't do that, miss. We don't provide that kind of service. Kung susundin ko ang hiling mo, paano ako kikita? Hoy, driver ka lang. Nabayaran ko na ang sakay na ito, kaya kailangan mong ihatid ang serbisyong inaasahan ko. Ako, magsasampa ako ng reklamo tungkol sa iyo. Nagalit si Piper, halata sa boses niya ang pagkadismaya. Fine, pwede ka nang lumabas ngayon din. Agad namang huminto ang driver sa gilid ng bangkita. Ireklamo mo lahat ng gusto mo. Anong klaseng ugali yan? Bumalik si Piper, tinutusok ang kanyang daliri sa driver ng rideshare. Isa ka lang rideshare driver. Anong espesyal doon? Ibang tao ka lang na nagpupumilit makadaan. Humihingi ako ng paumanhin para sa abala, Ginoo, mabilis na pagsingit ni Rosalie. Sabik na bawasan ang sitwasyon bago mahukay ni Piper ang sarili sa isang mas malalim na butas. Piper, huwag kang ganyan. Sinusubukan lang ng driver na gawin ang trabaho niya. Lumabas ka. Tahol ng rideshare driver. Nang makita ang kanyang mabangis na ekspresyon, tumahimik si Piper at atubiling lumabas ng sasakyan. Sa puntong iyon, malapit lang sila sa pasukan sa kumpanya. Inayos ni Rosalie ang pamasahe at lumabas, nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Piper, anong nangyari sa'yo? Masungit din ang driver. Sinusubukan niyang kumpletuhin ang lahat ng rides hanggat kaya niya ngayong umaga. Huwag mo siyang isakay. Talagang magrereklamo ako. Isa lang siyang mababang uri na walang modo. Inilabas ni Piper ang kanyang telepono, handang magsampa ng kanyang hinaing. Please, Piper, don't do this. Lahat ay naghahanap lang ng kabuhayan. Ano ba ang naging dahilan ng pagiging touchy mo ngayon? Pakiusap ni Rosalie. Panunuya ni Piper. Rosalie, ano ba ang dapat kong sabihin? Fine, I'll let it slide this time. Pero hindi ako nagbabayad para sa ride ngayon. Hindi makapaniwalang umiling si Rosalie habang pinagmamasdan si Piper na paalis, saka nagmamadaling maabyutan siya. Ang umaga ay bata pa, ngunit ang gusali ng Eastvale Development Group ay abala na sa mga taong naghihintay sa labas. Ang araw na iyon ay minarkahan ng huling hakbang sa pagsasapinil sa paglagda ng Eastvale Ecological Project Outsourcing Contract. Nakatakda silang aprubahan ang mga pangakong nauugnay sa proyekto ng pamumuhunan. Ang natitira na lang ay ang pirma ng CEO para sa kumpirmasyon. Noong nakaraang araw, halos 40 kumpanya ang nakapasa sa pagsusuri ng kwalipikasyon para sa proyekto. Gayunpaman, 20 kumpanya lamang ang isinasaalang-alang para sa kontrata ng outsourcing ng Dawn Group. Sa madaling salita, ngayon, kalahati ng mga aplikante ay aalisin. Kinuha ni Marshall ang kanyang shared bike sa docking station sa tabi ng gusali. Maya-maya lang, may nanunuyang boses na lumabas mula sa likuran. Kung hindi si Marshall. Lumingon siya at nakitang papalapit sina Grace at Daniel, na pakunwering winuwagayway ang susi ng BMW na hawak nila. Marshall, balita ko nagtatrabaho ka bilang security guard sa Eastvale Development Group, tama ba? Humakbang papalapit si Daniel, isang mabagal, sarkastikong ngiti ang bumungad sa kanyang mukha habang sinusukat niya si Marshall. Hindi pinapansin ang kanilang mga panunuya, dirdiretsyong naglakad si Marshall sa gusali, ayaw makipag-ugnayan sa kanila. Sa sandaling iyon, nagkataon na dumaan si Howard at napansin ang eksenang naganap. Mukhang hindi maganda ang pagtingin ng dalawang ito kay Marshall. Nandito ka ba para pirmahan ang Eastvale Outsourcing Project ng Dawn Group? Nagulat sina Grace at Daniel, hindi inaasahan na marinig mula kay Howard, ang Sales Vice President at pinuno ng outsourcing project. Mr. Dixon, good to see you. I'm Daniel from Haven Realty. My dad is away on business, and I wanted to see if we could successfully partner with the Dons.
Sumenya si Howard kay Marshall. Kilala mo ba siya? Napansin ang iritasyon sa mga mata ni Howard, mabilis na sumagot si Grace, isang beses lang kami nagkita. Isang panandali ang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Howard. I see. Ano nga ulit pangalan ng company mo? Tinulak ni Grace si Daniel. Agad namang sumagot si Daniel, Mr. Dixon, we're from Haven Realty. Alright, got it. Siguraduhin maghanda ka ng maigi para sa contract signing mamaya, payo ni Howard bago tumungo sa lobby. Ano? Saglit na tulala si Daniel. Mapaglaro siyang sinipa ni Grace. Wake up! Ipinahiwatig lang ni Mr. Dixon na may secure natin ang Eastvale outsourcing project ng Dons. Hahaha. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Nagsaya si Daniel, na binuhat si Grace sa isang masayang yakap. Malapit nang lumipad ang Haven Realty. Sinulyapan ni Grace ang figure ni Marshall sa lobby, na naglalaro sa kanyang mga labi. Thank goodness we downplayed our connection with Marshall. Otherwise, hassle talaga ang signing ngayon. Mukhang si Mr. Dixon, na nangangasiwa sa pagsusuri ng kwalipikasyon ng proyekto, ay may mga isyu kay Marshall. Tumango si Daniel bilang pagsang-ayon. Talagang ganyan ang itsura. What on earth is Marshall doing here? Walang ideya ang lokong iyon at na-offend si Mr. Dixon. Buti na lang at napalayo kami sa kanya sa Harmont Bar noong araw na iyon. Hahaha. Pagpasok nila sa lobby, nakita nila sina Alice, Vera, at iba pa. Humakbang si Grace. Vera, nandito ka rin. Ngayon ko lang nakitang dumating si Mr. Silva. Are the Silvas also hoping to secure a deal with the Dons? Nagkibit-balikat si Vera. I don't involve myself in company matters. I just show up for my share of the profits every year. I have no clue if they're signing the Eastvale project. Makinig, naabutan namin si Mr. Dixon, ang Vice General Manager ng Eastvale Development Group, kanina. Nagpahiwatig siya na maaari kaming pumirma sa mga Dons. Napangiti si Vera. Well, congrats in advance. Vera, hindi ka ba nagtataka kung bakit? Inilibot ni Grace ang kanyang mga mata. Mukhang wala kang pakialam sa akin. Anyway, it's because of Marshall. Natigilan si Vera sa hindi makapaniwala. Dahil kay Marshall. Alam mo ba kung anong papel ni Marshall dito? Siya ay. Bago pa matapos si Vera, napabulala si Grace, dahil alam ni Mr. Dixon na hindi kami magkasundo ni Marshall kaya sinabi niyang pwede kaming pumirma. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, si Marshall ay walang pakialam at nagalit ang Vice General Manager ng kumpanya, si Howard. Sa sandaling iyon, narinig ni Alice, na nag-uusap tungkol sa mga detalye ng pagpirma kay Zachary, ang kanilang pag-uusap. Lumapit siya at nagtanong, iminumungkahi mo ba na ginagarantiyahan ka ni Mr. Dixon ang pagpirma dahil lang sa ayaw mo kay Marshall? Yes, Ms. Miller. As soon as we expressed our dislike for Marshall, he immediately indicated that our signing would be successful. Ang mga mata ni Alice ay kumikinang sa intriga. Ang oath na iyon, Marshall, ay nakakapagpagalit sa mga tao saan man siya magpunta. Dapat malaman niya kung sino si Mr. Dixon. Siya ang pangatlo sa pinakamataas na opisyal sa Don Group at kaklase ni MS Don sa Harvard Business School. Bumaling muli kay Zachary, hininaan niya ang kanyang boses, sinabing, Mr. Gill, dahil hindi ka nagkaroon ng pagkakataong makilala si Mr. Dixon kahapon, siguraduhin mong kausapin mo siya pagkatapos ng morning meeting. Idiin mo na hindi maganda ang relasyon natin ni Marshall. Sure. I'll go see him as soon as the morning meeting wraps up, tugon ni Zachary na may kasamang ngiti sa sarili. Nag-alinlangan si Vera, pagkatapos ay tahimik na binalaan si Alice, Alice, baka gusto mong mag-isip ng 2 beses bago lumapit kay Mr. Dixon. Si MS Don ay may mataas na pagtingin kay Marshall. Madali itong mag-backfire. Enough, Vera. I'm aware that you've been close to Marshall recently, bawi ni Alice, nagniningning ang mga mata niya sa pagkadismaya. Ngunit si Marshall ay isang bodyguard lamang. Paano siya maaaring masangkot sa mga negosasyon sa kontrata? Si Mr. Dixon ang namamahala sa proseso ng pagsusuri ng proyekto.
Ang kanyang opinyon ang pinakamahalaga. Napabuntong hininga si Vera. Alice, habang totoo na si Mr. Dixon ang namumuno sa pagsusuri ng kwalipikasyon para sa proyektong outsourcing, kailangan pa rin niya ang pirma ng CEO. Tumawa ng mahina si Alice. Kung inilagay ni Shirley ang bagay na ito sa mga kamay ni Mr. Dixon, malinaw na nangangahulugan ito na nagtitiwala siya sa dati niyang kaklase. Kung bibigyan ni Mr. Dixon ang kanyang pag-apruba, malamang na siya ay mag-sign off dito ng walang pag-aalinlangan. But Marshall is, Vera tried to interject, wanting to clarify that Marshall was, in fact, the CEO. Pinutol siya ni Alice. Hindi ko itutuloy ang pag-uusap na ito sa iyo. Wala kang naiambag at malinaw na hindi naiintindihan ang sitwasyon. Narinig mo ang sinabi. Nabigyan lang ng assurance ang kaklase mo dahil sa mga pangyayari. Pinagmamasdan sila ni Vera na may nakakaalam ng ngiti, hindi itinuloy ang pagkumbinsi sa kanila. Tila kumbinsido ang lahat na nakaiwas sila sa isang bala sa pamamagitan ng paglayo kay Marshall. Ngunit napagtanto ba nila kung sino ang CEO? Sa palagay ba nila, sa pamamagitan ng paglayo kay Marshall, makukuha nila ang kontrata sa outsourcing ng Eastvale Ecological Project? Maghintay lang hanggang makita nila kung paano ang lahat. Pagkatapos ay mauunawaan nila kung gaano sila naliligaw. Kabanata 102 Pag-uugaling parang kriminal. Kinakabahang naglakad si Zachary sa koridor sa labas ng conference room, naghihintay na lumabas si Howard sa wakas. Nang sa wakas ay lumitaw si Howard, mabilis na humakbang pasulong si Zachary, nag-alok ng bahagyang yumuko. Mr. Dixon, it's great to see you. Zachary, my father used to. Napatingin si Howard kina Zachary at Alice, naging seryoso ang ekspresyon nito. Anong meron? May problema ba? Nag-alinlangan si Zachary, naramdaman ang hindi kanais-nais na kilos ni Howard. Tinulak siya ni Alice mula sa likuran, hinihimok siyang magsalita. Pag-unawa sa kanyang pahiwatig, mabilis na idinagdag ni Zachary, Mr. Dixon, gusto naming pag-usapan si Marshall. This guy is a con. So, a con artist, you say. Nakangiting tugon ni Howard, pinagmasdan sina Zachary at Alice. Let's have this conversation in my office. Naalimpungatan si Zachary habang nakikipagpalitan ng tingin kay Alice bago sumunod kay Howard sa opisina ng Vice General Manager. Mukhang tama sina Grace at Daniel, nagtanim si Howard ng matinding disgusto kay Marshall. Sa sandaling lumabas ang pangalan ni Marshall, isang kakaibang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Howard. Nang maupo na sila sa loob ng opisina, sinenyasan sila ni Howard na maupo. Sige. Magsalita ka kaagad. May second round meeting ako para sa mga kwalipikasyon sa outsourcing ng Eastvale Ecological Project. Mr. Dixon, natugunan ng mga Gills at Miller ang mga kinakailangang kwalipikasyon para sa outsourcing. Ngunit bago matapos ni Zachary ang kanyang iniisip, nagdilim ang ekspresyon ni Howard. Mabilis na sumigaw si Alice, Mr. Dixon, ibig naming bigyang diin na si Marshall ay isang manloloko. Kaklase mo si MS Don sa Harvard Business School, at mahalagang bigyan mo siya ng babala tungkol sa kanya. Ang nagyayelong harapang pinanatili ni Howard ay agad na lumambot. Oh, kailangan ko pang marinig. Inactivate niya ang voice recorder sa phone niya at inilagay sa desk. Sandaling nag-alinlangan si Zachary bago nagpatuloy. Mr. Dixon, si Marshall ay isang drifter na walang anumang solidong ugnayan. Kamakailan lamang, nilapitan niya ang mga Miller na may 20 taong gulang na kontrata ng kasal, na hinihiling na pakasalan siya ni Alice. Walang makakapag-verify kung lihitimo ang kontratang iyon, at tahasan siyang tinanggihan ng mga Miller at Alice. Kahit paano, nagawa niyang linlangan si MS Don na magtiwala sa kanya at isama ang sarili sa grupo ninyo. Nag-aalala kami na baka mahulog si MS Don at ang team mo sa scammer na ito, kaya naman gusto naming ipaalam sa iyo ang background ni Marshall. Narinig namin na ipinagmamalaki niya ang tungkol sa pagmamay-ari ng Villa 1 Nanogram Donspire Heights Estates. Sa totoo lang, ito ay walang katotohanan. Niloko pa nga niya si Liam mula sa Universal Group, pero nakita ni Mr. M ang kanyang daye.
Nabalitaan kong nagiging chummy na siya ngayon kay MS West mula sa Tourist International at maaaring nakuha na niya ang tiwala ng kanyang kasambahay na si Rita. Ang bastos na ito ay nagdudulot ng kaguluhan mula nang dumating sa Harmonfield, niloloko ang mga maimpluwensyang tao dito gamit ang kanyang mga taktika. Mr. Dixon, natatakot kami na baka may ligaw din ang Dawn Group sa pandaraya na ito, kaya naman pumunta kami rito para alertuhan ka. Marahan na tumawa si Howard. Napakaganda nito. Ang impormasyong ibinigay mo ay mahalaga para sa amin. Mr. Gill, M.S. Miller, bilang tanda ng aking pasasalamat sa iyong babala, isa sa alang-alang kong pumirma ng kontrata sa iyo tungkol sa proyekto ng Eastvale Development Group. Bakit hindi ka pumunta sa lugar ng pagpirma at maghintay ng magandang balita? Nang nasa labas na ng opisina ni Howard, nagpalitan ng high five sina Zachary at Alice, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay. Gumaan ang pakiramdam nila na nagbunga ang kanilang sugal. Ang pagsali sa Eastvale Ecological Project ng Dawn Group ay nangangahulugan na malapit na silang maging mga pangunahing manlalaro sa landscape ng negosyo ng Harmonfield. Sa 9 a.m., opisyal na nagsimula ang seremonya ng pagpirma para sa Eastvale Ecological Project ng Dawn Group. Hinawakan ni Howard ang isang listahan ng 20 inaprubahang kasosyo sa outsourcing at ibinigay ito sa project assistant para sa huling kumpirmasyon. Nang matuklasan na ang negosyo ng kanilang pamilya ay kasama sa opisyal na listahan ng lagda, sina Grace, Alice, at ang iba pa ay sumabog sa masayang tagay. Nang dumaan si Howard, nag-alok siya ng isang makabuluhang paalala. Siguraduhin mong mag-excel sa Eastvale Project. May tiwala ako sa iyo. Si Alice, Zachary, Grace, at Daniel ay masigasig na tumugon, "Salamat, Mr. Dixon. Hindi ka namin bibiguin." Sa kaibahan, ang ama ni Vera, si Harvey Silva, ay mukhang nabalisa matapos makita ang listahan ng pagpirma. Sa kabila ng pagiging mas makapangyarihan ng mga Silva kaysa sa Millers at Haven Realty, hindi sila nakapasok sa listahan ng partner ng Eastvale Ecological Project. Alam na alam niya kung bakit ganoon. Nakaramdam ng pagkabigo, nagpasya si Harvey na gumawa ng isang huling pagtatangka. Lumapit siya kay Vera, mahinang nagsalita, "Si Vera, ang malapit mong kaibigan, si Alice, at ang kanyang pamilya ay nakakuha lang ng kontrata sa Dawn Group para sa outsourcing project." Ito ay nagpapahiwatig na mayroon silang solidong relasyon ni Mr. Dixon. Ang iminumungkahi ko ay, maaari mo ba siyang kausapin at tingnan kung matutulungan niya kami sa pag-secure ng bahagi ng outsourcing project para sa mga Silva? Malamig na sagot ni Vera. "I'm not going you and your new dealer in matters, kaya hindi ako sasali." Si Quincy Lowe, ang babaeng katabi ni Harvey, ay nanunuya kay propone you to exhibit food and lay for company every year, di ba? Ano ang masama sa isang linya o para sa? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Vera. "Mga dividend mula sa kumpanya. Tanungin mo ang iyong asawa kung saan nanggagaling ang pera. Kung hindi dahil nag-invest ang nanay ko ng 5 million bilang trial capital at sa kanya at sa trabaho, may nahihirapan pa rin magbenta ng mga produkto." Nanginginig sa galit si Harvey, tinuro si Queenie at binaril, "Can you just be girl for once?" Kinagat ni Quincy ang kanyang mga ngipin bilang tugon. "Fine, hindi ko hihilingin na gawin ang anumang digmaan mo." Habang pinagmamasdan ni Harvey si Quincy na bumabagsak sa pagkabigo, napangiti, "Vera, dahil ito ang lepe ng iyong ina. Dapat ay nagtatrabaho upang palawakin at pahusayin ito." Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Vera. "Save the sickening lecture. You've been with Quincy all this year, can't you share how much she's drained the Silva's finances? Ano ang nangyari sa taunang dibidendo na ipinangako mo sa aking ina? Wala akong nakita kahit isang sentimo sa 3 taon. Kahit na, hindi ako sasali sa bagay na ito." Ipinilig ni Harvey ang kanyang ulo, wala nang magawa. "All right. I understand you're upset with me, and I don't blame you. I will not pressure you to help with the Eastvale project. Alam mo ba kung bakit hindi partner ang mga Silva sa Dons? I'll tell you. Balita ko kasi masyado kang nagiging close sa isang nagngangalang Marshall from them company.
Si Mr. Dixon has a strong dislike for that guy. Ngumiti ng mapait si Vera. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang mga tsismis na iyon, ngunit ang mga ito ay walang katotohanan. Noon lang, inihayag ni Howard na tapos na ang mga pamamaraan sa pagpirma. Sa 10 minuto, ang mga huling resulta ay ipapakita, na susundan ng isang pulong sa 20 outsourcing. Mga kasosyo. Ilang kumpanya, na pagtatanto na hindi sila nanalo sa bid. Iniwan na may pagkabigo. Ilang second tier o third tier na pamilya lamang, na umaasang makakuha ng pangalawang kontrata, ang nanatili sa venue. Si Harvey, na ang mga kamakailang pakikipagsapalaran sa negosyo ay hindi maganda, ay lubos na umaasa na masecure ang proyektong outsourcing ng Dawn Group at naghihintay din sa lokasyon. Sa opisina ng CEO sa Eastvale Development Group. Inilagay ni Amber ang pinal na listahan ng 20 kasosyo at ang kontrata sa harap ni Marshall. Sa sandaling iyon, si Marshall ay abala sa isang video game at sinulyapan ang mabigat na kontrata. Ms. Jennings, can't you look through it? Just seeing this makes me headache. Tumango si Amber, nagpapaliwanag. Ang kontrata sa outsourcing ay ginawa gamit ang input mula kay Ms. Dawn at sa mga tagapayo ng legal na koponan, kaya hindi ito nangangailangan ng masusing pagsusuri. Ang pangunahing isyu ay ang mga kwalifikasyon ng 20 kasosyong kumpanya, at iyon ay isang bagay na kailangan mong tapusin, Mr. Ortega. Then read it to me. Sabi ni Marshall na nakasandal sa office chair niya habang nakapikit. Sige, babasahin ko ang mga pangalan ng 20 kumpanya, ang kanilang mga pinuno, at ang kanilang mga status ng pagpopondo para sa mga iminungkahing proyekto. Binasa ni Amber ang mga detalye ng mga kinontratang kumpanya ayon sa ipinadala ng Departamento ng Pagbebenta. Nang matapos niyang suriin ang lahat ng 20 kumpanya, binuksan ni Marshall ang kanyang mga mata at sinabing, alisin ang Gill Group, Miller Group, at Haven Realty mula sa listahan. Mukhang nagulat si Amber. Understood. I'll inform agad sa sales department. Pagkalipas lamang ng 5 minuto, natanggap ni Howard ang update ni Amber. Ang 3 kumpanya ay tinanggal mula sa unang roster ng 20, na iwan kay Marshall ang tanging naaprubahan niya. Namumula sa galit ang mukha ni Howard nang mapagtanto niyang ang mga kumpanyang naputol ay ang mismong pinanggako niyang bibigyan ng pwesto. Inilapag niya ang kontrata sa kanyang mesa. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Ms. Jennings. Kailangan kong malaman, ang 3 kumpanyang ito ay kwalipikado, kaya bakit sila, na-drop? Malumanay na tugon ni Amber. Mr. Dixon, sinabi ni Mr. Ortega na walang katwiran para sa mga pagtanggal. Sumabog sa galit si Howard, ipinatong ang palad sa mesa at sumigaw. What? What kind of attitude is this? How can you just strike someone's name off a contract for such a significant project without any reason? Is this some sort of joke? Amber shrugged, unperturbed. That's the mindset of top executives. I'm not privy to the details. Mr. Ortega said anyone with a concern should keep it to themselves. Ano? Parang kriminal ang inaasal niya. Halos mabaliw si Howard sa galit. Kung hindi niya maaayos ang sitwasyong ito, hindi lang siya mawawala ng mukha sa mga nakatataas sa Dawn Group. Hindi magtatagal, malalaman na ito ng buong Harmonfield. Kung nangyari iyon, paano niya mapapanatili ang kanyang katayuan sa mga Dawns? Paano siya magmamanyobra sa tanawin ng negosyo sa Harmonfield? Paano niya mananalo ang pinapangarap niyang babae, si Shirley? Walang paraan na hahayaan niyang mangyari iyon. Kinailangan niyang ibalik ang tubig. Grabbing the final contract approval that Marshall had signed at Amber, Iru discussed this with Shirley. Paanong ang isang mangmang na manggulo? Mr. Dixon, pakisuyong panoorin ang iyong tono, babala ni Amber. Si Mr. Rani pa rin ang CEO natin. Tinusok ni Howard ang isang daliri kay Amber, sumisigaw. Sino ka sa tingin mo, nag-uutos sa akin na umalis ka? With that, he snatched up his phone and the contract documents, striking purposefully papunta sa opisina ni Shirley. Desidido siyang ipakita kay Shirley ang lahat ng mga larawang nakalap ni Connor kay Marshall.
At ipapatugtog din niya sa kanya ang mga recording nina Alice at Zachary. Desidido si Howard ngayon, sisiguraduhin niyang mapatalsik si Marshall sa Dawn Group for good. Kabanata 103 Invade Marshall, Privacy. Sa kanyang opisina, nakikipag-usap si Shirley sa kanyang ama. Ibinahagi ni Timothy ang positibong balita tungkol sa kanyang paggaling matapos alisin ni Marshall ang mga parasito sa kanya. Sistema. Maaari na siyang bumangon mula sa kama, maglakad-lakad, at makibahagi pa sa ilang magaan na ehersisyo. Tinalakay ng mag-amang duo ang mga pagsulong sa Eastvale Ecological Project at ang kasalukuyang katayuan ng mga pamumuhunan sa loob ng Dawn Group. Si Timothy ay banayad na binanggit ang paksa ng relasyon ni Marshall kay Shirley. Dahil dito ay medyo napahiya siya. Hindi mabilang na beses, gusto niyang ibahagi ang kanyang nararamdaman kay Marshall, para lang masabi niya ito. Pag-uusap. Ngayon, natagpuan niya ang kanyang sarili na ganap na palaisipan tungkol sa kung ano ang tunay na nararamdaman ni Marshall. Binanggit din ni Timothy na sina Henry at Carson ay nag-aayos ng hapunan ng pasasalamat para kay Martin upang ipagdiwang ang kanyang paggaling sa katapusan ng linggo. Nagplano si Drake na isama siya upang mag-alay ng pagbati sa mga Wright, na nag-udyok kay Shirley na mag-isip tungkol sa paghahanda ng ilang mga regalo. Sa sandaling iyon, pumasok si Howard sa opisina ni Shirley, nakitang-kitang nagngangalit. Shirley! Siya bellowed, storming in nang hindi nag-abala sa kumatok. Si Shirley ay nasa kalagitnaan ng pagtalakay ng mga ideya sa regalo para kay Martin nang hindi inaasahang abala si Howard. Inis sa kanya. Mr. Dixon, hindi mo ba naisip ang kumatok bago pumasok? Madiin niyang sagot. Nag-alinlangan si Howard, na pilit na pinipigilan ang kanyang init ng ulo, at tumugon sa abot ng kanyang makakaya, pasensya na, Shirley. I've told you before, refer to me as Ms. Dawn. Malamig ang tono ng boses ni Shirley. Sige, Ms. Dawn. Huminga ng malalim si Howard. Ms. Dawn, mayroon akong apurahang bagay na tatalakayin tungkol sa mga kasosyo sa outsourcing para sa Eastvale Ecological Project. Bahagyang kumunat ang noo ni Shirley. Di ba responsibilidad ni Mr. Ortega yan? You should take this up with him. I have other things to handle. Ms. Dawn, dahil nakikialam dito si Marshall kaya ako pumunta sa iyo. Bulalas ni Howard, kitang-kita ang kanyang pagkabalisa. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, pumili ako ng 20 sa mga nangungunang vendor mula sa 40 kwalipikadong bidder na nagsumite. Mga panukala kahapon, na nagnanais na sila ay maging aming pangmatagalang kasosyo. Pero noong ipresento ko ang listahan kay Marshall, talagang tinanggal niya ang 3 sa mga vendor na iyon. Ms. Dawn, hindi ba siya nagiging unreasonable? I already announced the selected vendors during the project signing ceremony, and then he makes such a decision. Hindi ba iyon nagbibigay ng impresyon na ang ating Dawn Group ay hindi maganda ang pamamahala sa mga tagalabas? Kinuha ni Shirley ang kontrata para sa kasunduan sa outsourcing na may kaugnayan sa Eastvale Ecological Project, mabilis na sinuri ito, at pagkatapos ay ibinalik ito sa kanyang mesa. Si Marshall ay hindi kumilos nang hindi naaangkop. Batay sa buong pamamaraan ng pagpirma para sa proyektong outsourcing ng Eastvale, mayroon siyang awtoridad na baguhin at idagdag sa huling listahan ng mga kasosyo na isinumite ng Departamento ng Pagbebenta, paglilinaw niya. Howard, ano ang iminumungkahi mo? Ipinapahiwatig mo ba na hindi niya dapat ginawa ang aksyon na iyon? Na kailangan niyang tanggapin kung anuman ang isusumit mo. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng Marshall bilang CEO, kung gayon? Natahimik sandali si Howard. Pagkatapos ng maikling paghinto, tumugon siya, Ms. Dawn, hindi ko iyon intensyon. Ang gusto kong iparating ay, bilang Vice General Manager na nangangasiwa sa mga benta para sa Eastvale Development Group, na-announce ko na ang 20 pangalan na iyon sa signing event. At hindi pinansin ni Marshall ang aking desisyon. Kung ang Dawn Group ay lumilitaw na may panloob na salungatan sa labas ng mundo. Iminumungkahi nito na ang aming kumpanya ay magulo. Napangisi si Shirley. Kung nagdudulot ito ng negatibong pangunawa sa labas, dapat mong sisihin. Si Howard, bilang Vice General Manager ng grupo,
hindi mo ba naiintindihan ang pangunahing prinsipyong ito? Ang mga kontrata sa pag-outsourcing ay hindi dapat ibunyag ng walang pag-aproba ng CEO. Anong awtoridad ang mayroon ka para ibunyag ang mga pangalan ng vendor na iyon? Napabuntong hininga si Howard, na nagpatibay ng isang sugatang ekspresyon. Ms. Don, maingat kong sinuri at pinili ang 20 vendor na aking iminungkahi. Walang naiintindihan si Marshall. Hindi siya nagbigay ng anumang dahilan. Inalis niya lang ang 3 vendor na iyon nang walang pag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin nito? Sinulyapan ni Shirley ang listahan, napansin ang mga nagtitinda na naalis ang isa ay ang Millers, at ang isa ay ang Gills. She chuckled panunuri. Malamang tatanggalin ko rin ang 2 kung may pagkakataon. Ang mga pamilya tulad ng Millers and the Gills ay hindi kailanman magkakaroon ng anumang pagkakataon sa Dons. Ang mga walang utang na loob na tao ay nararapat lamang na mapahamak. Ang kanilang katapangan na magbid para sa Dons ay simple lang. Walang katotohanan. Nang marinig ang sinabi ni Shirley, naramdaman ni Howard ang isang alon ng kakulangan sa ginhawa sa kanya. Hindi niya lubos na maunawaan kung bakit tila kinikimkim nito ang matinding galit sa mga Miller at Gills. May ginawa ba silang masama sa kanya? Wala siyang tiyak na sagot. Sa sandaling iyon, biglang pinagsisihan ni Howard ang kanyang pabaya. Tinapik muli ni Shirley ang listahan. At itong Haven Realty. Ito ay halos hindi kwalipikado para sa isang kontrata. Mayroong higit na mataas na mga opsyon na magagamit. Bakit mo pipiliin ang isang katamtamang kumpanya? Howard, hindi ba dapat magbigay ka ng paliwanag para sa desisyong ito? Lumapit ka pa sa pagbibintang kay Marshall na sinusubukan ka nitong sirain. That's quite petty. Matapos ang matatalas na salita ni Shirley, natagpuan ni Howard ang kanyang sarili na nawawalan ng angkop na tugon. Kasunod ng maikling paghinto, inactivate niya ang recorder sa kanyang telepono. Ms. Don, I mean no disrespect. Pakinggan mo lang itong recording, and you'll understand my concerns. Habang pinakikinggan ni Shirley ang boses ni Zachary at Alice na naglalaro, malamig siyang tumugon. Mr. Dixon, talagang naniniwala ka bang hindi karapat-dapat si Marshall sa anak ng mga Miller? Nakita mo ang video mula kahapon. Maaari bang isaalang-alang ng isang taong kilala sina Warren Buffett at Bill Gates na magpakasal sa mga Miller? Ang mga Miller ay halos hindi gaanong mahalaga sa harm on field na walang totoong pedigree o tunay na lakas. Ano ang taglay ng kanilang anak na ikinababa niya ng tingin kay Marshall? Tama si Marshall. Hindi niya kailangan ng katwiran para tanggalin sila sa proyekto ng Eastvale. Kung may dahilan man, isa silang walang utang na loob na pamilya, hindi karapat-dapat na makipagtulungan sa mga Dons. Hindi inakala ni Howard na mag-iiwan ang mga Miller ng ganoong negatibong impresyon kay Shirley. Kabilang ang Gills at ang Miller sa outsourcing partnership ng Eastvale Ecological Project ay hindi lamang nabigo na makinabang sa kanya ngunit pinababa rin ang kanyang kredibilidad sa mga mata ni Shirley. Gayunpaman, tumanggi siyang tanggapin ang pagiging outdone ni Marshall ng ganito. Maliban na lang kung kaya niyang patalsikan si Marshall mula sa Don Group, hinding-hindi siya magiging mabuti ni Shirley. Kaya, iginiit ni Howard, Ms. Don, hindi ko alam ang kasaysayan ni Alice at Marshall bago ito. Inaamin ko na dapat ay nagsaliksik pa ako. Huwag na tayong magtagal pa dyan. Gayunpaman, may mahalagang bagay na kailangan kong ibahagi sa iyo. Ms. Don, manloloko si Marshall. Maaaring hindi ka maniwala sa akin, ngunit pagkatapos mong makita ang mga larawang ito, makikita mo ang sinasabi ko. Ang katotohanan. Bahagyang kumunat ang noo ni Shirley. Howard, iminumungkahi mo ba na gumamit si Marshall ng hindi tapat na taktika para iligaw ako? Howard, ihinto ang pag-aaksaya ng oras sa mga maliliit na isyu na ito. In the end, it's your own selfish motives fueling these. Let's not revisit this topic. I have my own matters to handle and no time for your nonsense. Inilabas ni Howard ang kanyang telepono at ipinakita ang mga larawan kay Shirley. Ms. Don, tingnan mo ito. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng pakikipagkita ni Marshall sa ilang babae kahapon.
Shirley, taon na tayong magkaklase at magkaibigan. Wala akong hidden agenda. Gusto ko lang masigurado na hindi ka niloloko ng panloloko. Kung iisipin, nag-aalinlangan pa ako sa pagiging tunay ni Marshall matapos makita ang kanyang livestream mula sa conference hall kahapon. Paano siya makikipag-ugnay sa isang tao mula sa Warren Buffett? Isinaalang-alang ni Shirley na ituro na ang Dixon Group ay nasa bingit ng bangkarota ilang sandali lamang ang nakalipas, na hindi maaaring itanghal. Gayunpaman, ayaw niyang magpatuloy sa pakikipagtalo kay Howard. Sinulyapan ni Shirley ang mga larawan sa kanyang telepono, nakilala ang ilang kuha sa Blue Bay Leisure Center. Kasama sa mga babae sa mga larawan sina Freya at Maya, kasama si Rita, ang kasambahay ni Daphne, at si Daphne mismo. With a chilly tone, she said, "Howard, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang manghimasok sa privacy ni Marshall? Kailangan mong bigyang katwiran ang iyong mga aksyon." Kabanata 104 ang relasyon nina Daphne at Marshall. Nagulat si Howard nang hindi nagpakita ng reaksyon si Shirley sa mga larawang ipinakita nito sa kanya. Sa halip na kilalanin ang nilalaman ng mga ito, hinarap niya ito, hinihingi na malaman kung bakit niya tinitingnan si Marshall. Ang paghahayag na ito ay nagpasindak sa kanya. Hindi ba talaga napapansin ni Shirley kung gaano kagulo ang buhay ni Marshall? Ms. Don, please allow me to clarify. You've misunderstood my intentions, mabilis na sabi ni Howard. Mas matagal na kitang kilala kaysa kay Marshall. Magkaklase tayo sa Harvard Business School. Hindi mo ba nakikita ang dahilan kung bakit ako sumali sa Don Group? After graduating, I chose to step away from the lucrative paths offered by my family's company to assist you in development the Don Group. And I genuinely have feelings for you, he added, hoping to connect with her emotionally. Kumunot ang noo ni Shirley at malamig na sumagot, "Howard, masyado kang gumagawa nito. Hindi mo na kailangang isakripisyo ang sarili mong interes para lang maging bahagi ng Don Group." Sa madaling salita, ang Don Group ay umuunlad kung narito ka man o hindi. Kung ang intensyon mo sa pagsali sa amin ay iyon, maaari kang umalis ngayon din. Hindi ko papayagan ang iyong kahilingan. Higit pa rito, gusto kong linawin, interesado na ako sa ibang tao. Mangyaring huwag sayangin ang iyong oras sa akin. Hindi ito mangyayari. Namula ang kahihiyan sa mukha ni Howard. Sa pagharap sa nakakagigil na pananalita ni Shirley, pinilit niyang pigilan ang tumataas na galit sa loob niya. Sa loob, namumula siya, "Shirley, hindi ka makakalayo sa akin. Kung hindi kita makuha, sisirain muna kita." Pagkuha ng matatag na paghinga, pinananatili niya ang isang harapan ng kabaitan. "Shirley, regardless of how you see me or treat me, I will not take it to heart," he stated. "Dapat mong malaman na talagang nagmamalasakit ako sa iyong kaligtasan. Ayokong iligaw ka ng sinuman para sa kanilang sariling pakinabang at ilagay ka sa paraan ng kapahamakan. Ang dahilan kung bakit ako tumingin kay Marshall ay dahil naramdaman kong mayroon siyang mga nakatagong motibo sa pagsali sa Don Group. Tingnan mo ang mga larawang ito. Hindi lang ito tungkol sa magulo niyang personal na buhay. Ang isang taong may tulad na mahinang karakter ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang negatibong resulta para sa Don Group. Nababahala ako na ang ganitong uri ng tao, na lumilipat mula sa isang tao patungo sa isa pa, ay maaaring gumamit ng mga kaakit-akit na salita upang manipulahin ka. Mula noong naobserbahan ko, handa siyang gawin ang anumang pusta para maging bahagi ng Don Group, at malamang na harried siya sa iyo." "Enough," biglang putol ni Shirley, "let's stop this conversation about the photos. Ibinebenta sa iyo ito ng kinikilala ko ang mga tao sa mga larawang iyon at alam ko kung ano ang nangyayari, ngunit wala akong utang na paliwanag sa iyo, ngayon, mangyaring umalis sa loob ng 10 minuto. I'll be at the Eastvale Business District Outsourcing Project signing event with Marshall, at gusto kong samahan mo kami." Tumigil si Howard, nagulat. Kilala niya ang babae sa mga larawan. At ang kayumanggi ano ang nangyayari? Ano ang ibig sabihin ng? Muli niyang pinagmasdan ang ekspresyon ni Shirley, sinusubukang makita ang anumang senyales ng kanyang nararamdaman.
Walang kakaiba, na nag-iwan sa kanya ng lubos na naguguluhan. Ang tanging lohikal na conclusion ay na si Shirley ay walang damdamin para kay Marshall, na ipinaliwanag ang kanyang kawalang interes sa kanyang personal na buhay. Ms. Don, are you indicating that the three companies Marshall deleted might be reconsidered? Tiningnan siya ni Shirley ng walang interes na tingin. Tigilan mo na ang pagtatanong tungkol dyan. Bumalik ka na lang sa ngayon at maghanda para sa seremonya ng pagpirma. Ngunit kailangan kong bigyan ng babala, ang mga insidente tulad ng ngayon ay dapat na tumigil kaagad. Kung matuklasan kung muli na gumagamit ka ng mga ilegal na pamamaraan para salakayin ang privacy ni Marshall, mapapatalsik ka sa Don Group. At burahin agad ang mga larawang iyon, kasama ang lahat ng kopya. Para sa iyong sariling kapakanan. Tinangka ni Howard na magpaliwanag pa, ngunit pinaalis siya ni Shirley. Iniwan siyang walang pagpipilian kundi ang umalis sa kanya opisina. Habang pinag-iisipan niya ang mga imahe mula sa telepono ni Howard, nagsimulang pumasok sa isip ni Shirley ang kawalan ng katiyakan. Nakilala niya ang mga larawan ni Maya, Freya, at Marshall na magkasama sa Blue Bay Club at naintindihan niya. Konteksto. Gayunpaman, naguguluhan siya sa mga larawan ni Marshall kasama si Rita at Daphne pagkatapos ng kanyang pag-alis sa Wright Mansion. Lalo na ang matalik na larawan sa Violet Crest Club, kung saan nalink si Daphne sa magkahawak kamay na kasama ni Marshall, hindi mapakali si Shirley. Ano ang tunay na katangian ng relasyon ni Daphne at Marshall? Ilang beses na niyang gustong tanungin si Marshall tungkol dito. Sa bawat pagkakataon, ang tanong ay namumutawi sa kanyang mga labi, ngunit nag-aalangan siya, hindi sigurado kung paano haharapin ang gayong personal. Si Marshall ay isang walang pag-iisip na tao, ganap na walang pakialam at walang kamalayan sa kanyang paligid. Shirley let out an exasperated howl, "What a jerk, Marshall, you're such a huge jerk. I swear tuturuan kita ng leksyon. Maghintay ka lang." Kung ang sinuman sa kanilang mga kasamahan mula sa kumpanya ay nakasaksi sa palitan na ito, sila ay lubos na namangha. Sa sandaling iyon, malayo siya sa kagalang-galang na diyosa ng Harmonfield na hinahangaan ng lahat. Sa halip, siya ay kahawig ng isang nakasimangot at dismayadong babae. Gayunpaman, mabilis na napawi ang pagsimangot at inis na ito. Habang iniisip niya ang unang pagkikita nila ni Marshall at lahat ng sumunod na pangyayari, namumulaklak sa kanya ang init. Dibdib. Ang lalaking ito ay biglang pumasok sa kanyang mapurol, nakagawiyang buhay, pinupuno ito ng kaligayahan, kaguluhan, at isang pakiramdam ng kaligtasan. Anuman ang mga pagsubok na kanyang hinarap, ang lahat ay tila kakayanin hanggat nasa tabi niya ito. Parang lahat ng paghihirap ay wala sa harap ni Marshall. Nawala sa mga pag-iisip na ito, isang maningning na ngiti ang kumalat sa mukha ni Shirley. Makalipas ang 10 minuto, dumating sina Shirley, Marshall, at Howard sa Sinang Hall ng Eastvale Development Group. Nauna rito, inihayag ni Howard ang 20 negosyo na opisyal na magsasama-sama para sa Don's Eastvale Ecological Project, at ngayon ay sabik silang naghihintay sa bulwagan. Bumakas ang tuwa at pananabik sa bawat mukha nila. Napagtanto ng lahat na ang 20 matagumpay na kontratista na ito ay nasa bingit ng makabuluhang pagpapahusay sa katayuan ng kanilang pamilya. Sila ay malapit nang magsimula sa isang kahangahangang paglalakbay kasama ang maimpluwensyang Don Group. Sa susunod na 10 hanggang 20 taon, maaari silang maging elite ng mundo ng negosyo ng Harmonfield. Sina Zachary at Alice ay nasa buwan. Hindi nila akalain na ang kanilang casual na pagbisita ay haantong sa isang stroke ng swerte. Parang naka-jackpot talaga sila. Parehong kinilig sina Grace at Daniel. Dahil sa posisyon ng Haven Realty, nagkaroon sila ng maliit na pagkakataon laban sa mga nangungunang pamilya. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pagkakataon, natagpuan ng Haven Realty ang sarili sa prestihiyosong listahan ng 20 ng Don Group. Mga kasosyo, gumaan ang pakiramdam nila sa kanilang mapalad na desisyon. Lumapit si Grace kay Vera na may mapaglarong ngiti. Si Vera, ang iyong kaibigan, si Rowan, ay ang pangunahing manlalaro. Sino ba ang mag-aakala na mapupunta tayo sa Don Group dahil sa kanya?
Alam mo ba na noong nagpahayag kami ng panghahamak kay Marshall kay Mr. Dixon, agad niyang iminungkahi na maging partner kami sa Eastvale Outsourcing Project. Vera, dahil naging malapit ka na sa kanya, naiiwan ang mga Silva. Malinaw na sumusunod sa iyo ang Haven Realty sa mga tuntunin ng katayuan. Gayunpaman dahil naging malapit na kayo ni Marshall, pinalampas ng mga Silva ang pagkakataong ito. Wala pang 6 na buwan, malamang nahihigitan ng Haven Realty ang mga Silva. Isang walang pakialam ng ngiti ang ibinigay ni Vera. Well, congratulations to you. But until these contracts are officially confirmed, anything can happen. Hahaha, tumawa si Grace. Vera, napakawalang hiya mo talaga. Ibinunyag na ni Howard, ang Vice General Manager ng Don Group na responsable sa pagpili ng mga partner sa proyekto, ang 20 pangalan. Do you honestly believe they will change them? Don't they care about being labeled as indecisive? Nawala silang integridad. Noon lang, sinenyasan ng host ng event na tumahimik ang mga bisita sa hall. Si Shirley, Marshall, at Howard ay humakbang pasulong. Inabot ni Shirley kay Amber ang listahan ng mga lumagda. Mangyaring gawin ang anunsyo. Ito ang listahan ng mga negosyo para sa Don's Eastvale Ecological Project. Sinimulan ni Amber na basahin ang mga opisyal na naaprobahang kasosyo. Sa wakas, napagtanto ng mga panauhin na 17 negosyo lamang ang inihayag, hindi ang 20 nabanggit ni Howard kanina. Napansin ng lahat na ang 3 pangalang nawawala ay ang Millers, The Gills, at Haven Realty. Anong nangyayari? Nagmamadaling pumunta si Alice sa harapan, nababanaag ng pagmamadali ang kanyang boses. Ms. Jenang, hindi mo ba napapansin? Ilang pangalan? Kabanata 105 ang Dons ay dapat magbigay sa amin ng paliwanag. Mabilis na pumunta sina Zachary, Grace, at Daniel sa harapan ng mga silid na determinadong mamangha. Ms. Jenang, pwede mo bang i-verify ang listahan ng mga kontraktor? Nawawala ba kami sa o? Ipinakita ni Amber ang listahan ng kontrata para sa lahat. Ladies and gentlemen, we have a total of 17 approved partners, and each of their contracts laid on the signing table to your left. Si Grace, na ayaw tanggapin ito, ay tumalikod. Ms. Jenner, pakitingnan muli ang Haven Realty na nakalista sa mga kontraktor na iyon. Kaninang araw, inanunsyo ni Mr. Dixon na magkakaroon ng 20 kumpanya na sumusulong sa proseso ng pagpirma, at isa na sa kanila ang Haven Realty. Bakit hindi na iyon ang kaso? This feels the surpriser. Inamin ni Amber ang kanyang pahayag. Tama iyan. Ang anunsyo ni Mr. Dixon ay nagdulot ng Haven Realty, kasama ang Miller Group at ang Gill Group. Gayunpaman, ang listahang ito ay hindi ang pinal para sa pagpirma, patuloy niya. Ang 20 kumpanyang pinili ng SODEIL ay nangangailangan ng panghuling pag-aproba mula sa aming grupo bago sila opisyal na makipagsosyo sa mga Dons, kasunod ng pagsusuri ng CEO, 3 kumpanya ang inalis sa listahang iyon. Ang mga kumpanyang iyon ay ang Miller Group, Gill Group, at Haven Realty. Hindi nakamit ng kanilang mga kwalipikasyon ang mga kinakailangang pamantayan para sa pakikipagsosyo sa Don's Eastvale Ecological Project. Bilang resulta, natapos namin ang isang listahan ng 17 na aprobahang kumpanya. Ang mga puwang na naiwan sa pagtanggal sa 3 kumpanyang ito ay napunan ng mga piniling direktang ginawa. Opisina ng CEO. Naiintindihan mo ba ang paliwanag ko? Kung kinakatawan mo ang Haven Realty, dapat mong kilalanin kung paano itinuring na hindi sapat ang iyong mga kwalipikasyon. Si Grace, na puno ng galit, ay itinuro si Amber ng isang paratang na daliri. You Dons are nothing but dessert at you're going back on your word. Why are not our qualifications adequate? You're just making excuses, tinangka ni Daniel na makialam, ngunit naudlot na ang pagkadismaya ni Grace. Sumali si Alice, na parehong galit. Ngayong umaga, naipasa namin ang iyong pagsusuri sa kwalipikasyon, at ngayon ay bigla mong sinasabing hindi namin naabot ang mga pamantayan. Ang mga Dons ay may utang na paliwanag sa amin. Sa likuran, sinulyapan ni Howard si Marshall at tahimik na sinabi kay Shirley, M.
Don, nakikita mo ba kung paano masisira ng sitwasyon ang ating reputasyon? Sinamon siya ng tingin ni Shirley pero pinili niyang manahimik. Ipinagpalagay ni Howard na nag-aalala si Shirley sa dramang nangyayari sa harap nila. Gitling. Sa labas ng signing hall, buong puwersa ang media mula sa Harmon Field. Kung naging headline ang insidenteng ito, matulin itong ituturo ang mga pahiwatig bilang hindi mapagkakatiwalaan. Ito ay maaaring magkaroon ng mapangwasak na mga kahihinatnan para sa reputasyon ng touring Gregges. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon ng isang marangal na latak sa kanilang Duke value. Mabilis na napatahimik ang Bacalao dahil sa mainit na pananalita nina Alice at Grace. Alam ng lahat na kung ang Burns exiled ay magbibigay ng isang nakakumbinsi na paliwanag, ang kanilang reputasyon ay magkakaroon ng malubhang dagok, na makakaapekto sa kanilang katayuan sa stock market. Kumunot ang noo ni Amber, na natiling tahimik sa harap ng mga akusasyon nina Alice at Grace. After a tense pause, she said, "Sa tingin ko, mas mabuti kung hindi natin pag-usapan ang mga isyong ito dito para maiwasan ang karagdagang komplikasyon." Bago matapos si Amber, sumabad si Grace, kumbinsido ang mga Dons na hindi bigyang katwiran ang kanilang desisyon na tanggalin ang Haven Realty at ang iba pang dalawang kumpanya. Hindi pwede. Hinihiling kong malaman kung bakit hindi kami kasama ng mga Don, o hindi ko ito pababayaan. Kung hindi tayo makakakuha ng makatwirang sagot sa ngayon, dadalhin natin ito sa labas ng signing hall at hahayaan ang media sa Thurman-held na husgahan ang sitwasyon. Nag-alinlangan si Alice, gustong pigilan si Grace na lumaki ang mga bagay. Kung ang sitwasyong ito ay nawala sa kontrol, maaari itong humantong sa mga pagkalugi para sa lahat ng kasangkot. Kung tutuusin, ang tatlong negosyo ay parang maliliit na insekto kumpara sa malawak na kapangyarihan ng Don Group. Ngunit si Grace, na pinalakas ng adrenaline, ay hindi napigilan. Patuloy niyang itinuro si Amber, hinihingi. "Bibigyan mo ba kami ng makatwirang paliwanag o hindi? Maaari akong mag-alok sa iyo ng 2 piraso ng payo," matatag niyang sinabi. Una, ibalik ang lahat ng 3 sa aming mga kumpanya sa opisyal na listahan ng pagpirma para sa proyekto ng Eastvale. Pangalawa, kung ang mga Dons ay nagnanais na i-dismiss kami ng ganito, pagkatapos ay hihilingin namin sa lahat ng media sa Harmon Field na husgahan ng patas ang sitwasyong ito. Naalarma si Daniel habang hinarap ni Grace si Amber, na sana ay pigilan siya, ngunit pakiramdam niya huli na ang lahat. Nang makita ang emosyonal na pagsabog ni Grace, tumugon si Amber. "Ms. Moore, mangyaring subukang huminahon. Ang Don Group ay hindi nanlilinlang ng sinuman tungkol sa mga isyu sa kontrata sa aming mga kasosyo sa Eastvale Business District. At tiyak na hindi ka namin i-treto ng hindi patas. Umaasa ako na maaari mong lapitan ang bagay na ito ng may antas ng ulo. Kung mayroon kang hindi naiintindihan, maaari nating pag-usapan ito ng pribado pagkatapos ng pagpupulong. Hindi hahayaan ng mga Dons na makaramdam ng mali ang mga taos-pusong kasosyo. Kung pinahihintulutan ng mga kondisyon, mag-aalok ang Dons sa lahat ng interesadong kasosyo ng higit pang mga pagkakataon sa ibang mga lugar." Hindi. Mapanghamong sagot ni Grace. Naramdaman niya na ang tono ni Amber ay nagmumungkahi na ang mga Dons ay nakonsensya sa sitwasyon. "Dapat bigyan kami ng paliwanag ng mga Dons. Kung gusto mong lutisin ito ng tahimik, pagkatapos ay idagdag ang aming mga pangalan sa listahan ng pirmahan, at isa sa alang-alang namin itong naayos na." Napabuntong hininga si Amber. "Ms. Moore, mas mabuting lutisin ang mga bagay ng mapayapa. Kung magpapatuloy ka sa ganitong pagbabanta, baka mas lalo kang mapahamak." Pagkasabi nito ay bumaling siya kay Alice. "Ms. Miller, pareho ba kayo ng sentimiento?" Natigilan sa biglaang tanong ni Amber, nahirapang sumagot si Alice. Ibinaling ni Amber ang tingin kay Zachary. "At ikaw, Mr. Gill? Ano ang iyong iniisip?" "Ms. Jennings, ako." Nag-alinlangan si Zachary, ayaw na harapin ng direkta ang Don Group. Naunawaan niya na kahit na walang matibay na dahilan ang Don Group para tanggihan sila ng kontrata, hindi ito nakakagulat. Gayunpaman, kung masyadong agresibo niyang pinukaw ang Don Group,
alam niya kung ano ang posibleng kahihinatnan. Ang Don Group, na pag-aari ng pangunahing pamilya sa Harmonfield, ay palaging pinananatili ang isang palakaibigan mula sa. Gayunpaman, kakaunti ang nakauunawa sa mga nakakatakot na pamamaraan na kanilang ginagamit kapag nagagalit. Kung walang ingat nilang pinukaw ang makapangyarihang entidad na ito, ang mga Gills at Miller ay madudurog sa ilalim ng galit ng Dons. Sa harap ng mga Dons, pakiramdam nila ay kasing liit ng mga langgam. Ang Haven Realty ay hindi gaanong mahalaga sa kontekstong ito. Hindi makapaniwala si Zachary na may katapangan si Grace na harapin ang mga Dons ng buong tapang sa ganitong kapaligiran. Sinulyapan niya si Grace, hinahangaan ngunit naguguluhan sa kanyang mapangahas na espiritu. Siya ay kumikilos ng walang ingat, na hindi alam ang mga posibleng kahihinatnan. Hinayla niya si Alice mula sa likuran, umaasang mahikayat siya. Siguro dapat. Si Alice naman ay nagbabalak ng pagtakas. Ngunit nang mapansin niya si Marshall na nakatayo sa tabi ni Shirley na may mapang-asar na ekspresyon, nabuhay ang galit sa loob niya. Ang buong sitwasyong ito ay may mga fingerprints ni Marshall. Sinusubukan ng Junior na iyon na magpakitang gilas sa harap ko, gamit ang mga panlilinlang na taktika na ito kasuklam-suklam. Ayos lang. Dahil gusto mong pukawin ang mga bagay-bagay, bibigyan kita ng isang palabas. Sisiguraduhin kung tataas ito. Tingnan natin kung paano haharapin ng Don Group ang gulo na ito at kung ano ang magiging reaksyon ni Shirley sa iyo. Kapag naiharap ko na ang aking kaso, guguluhin niya ang mga Dons. Magagawa mo pa bang patuloy na makipagtulungan sa kanila pagkatapos nito? Sa pag-iisip na iyon, malamig na sumagot si Alice, syempre humihingi kami ng makatwirang paliwanag. Sinubukan siyang hilahin ni Zachary pabalik. Alice, please calm down. Pag-usapan natin ito. Tinanggal ni Alice ang pagkakahawak ni Zachary at nagpatuloy, we won't rest until we get a reasonable response from the Dons today. Napaisip si Zachary, ito na. Tapos na. Si Alice ay kumikilos ng hindi makatwiran gaya ni Grace. Nang makitang sumama si Alice sa kanyang layunin, mas nabuhayan si Grace. Tinalikuran niya si Amber at tinawag sina Shirley at Howard sa likuran. Mr. Dixon, you made us a promise. Paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Wala ka bang masasabi tungkol dito? Ms. Don? Palagi mong sinasabi na ang mga Don ay mapagkakatiwalaan, patas, at makatarungan. Ngunit ngayon, kung hindi ka magbibigay ng makatwirang paliwanag, paano mapapanatili ng mga Dons ang kanilang katayuan sa Harmonfield?